Muli po ay magandang araw sa bawat isa. Araw na naman po ng linggo at ang araw po ito ay ating itinakda upang tayo ay magkatagpo at magkasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At kamusta po kayo? Ako po ay laging umaasa na kayo po ay ligtas sa anumang pong kapahamakan at kayo po ay nasa maayos na kalusugan at hanggat ko po na ang provision, ang guidance at patuloy na pag-iingat ng Diyos ay sumasa inyong lagi. Sapagkat ipinangako po yan ng ating Diyos sa bawat isang kanyang mga anak at na nagtitiwala sa Kanya. At sa araw po ito ay magpapatuloy po tayo sa ating gagawing o ginagawang pag-aaral sa ating series sa Matthew chapter 6 verses 9 up to 13. Tayo po ay nasa verse 12 na at nais ko pong simulan ang ating pag-aaral nito sa isang panalangin muli. Tayo po yung ko at magbigay galang muli sa isang panalangin sa ating Diyos amang sumasalangit. Ang manaming banal, muli po kaming nandito upang magkasama-sama sa pag-aaral ng salita. Ako po ay nagagalak na muli ay dumating ang araw na ito na muli kaming magkakatagpo at makakapag-aaral ng iyong salita na sama-sama. Hiniling ko po ang iyong pagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan, ang iyong paglilinis sa aming mga kaisipan at puso. Kung may nagawa man po kaming mali sa bawat araw na lumipas, hiniling po namin ang iyong pagpapatawad at aming pong dinudulog sa iyong harapan sa pangalan ni Jesus na ang araw pong ito ay maging mabunga at matutunan po namin muli bahagi ng aming pagsamba at pupupuri sa iyo ang pagkakaroon po ng tamang kaalaman sa iyong salita. Gabayan mo po ako sa pangalan ni Jesus sa aking gagawing pagtuturo sa bawat isa. Ito po ang isang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Noong isang linggo po ay tinalakay natin yung verse 11 na pinamagatan ko po ang Give us this day our daily bread. At ngayon po ay naroon po tayo sa verse 12 na nais ko pong basahin sa bawat isa. Matthew 6:12, and it says, "And forgive us our debts as we forgive our debtors." Sa Tagalog po. At patawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Bakit po napakahalaga ang paghingi ng pagpapatawad sa ating Diyos Ama sa tuwing tayo lalapit sa Kanya? Bakit po ito itinuro ng Panginoong Hesus na gawin ng bawat isa sa tuwing siya'y lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Ito po ang ating pag-aaral o pag-aaralan sa araw na ito na pamamagatan ko pong forgiven to forgive. Forgiven to forgive. Dito po ay maliwanag na sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagapakinig at tinuturuan during the time na sabi niya kung kayo mananalangin, ito inyong gagawin. At ang isa sa bahagi ng kanyang tinuro ay ang paghingi ng patawad sa Diyos sa lahat ng pagkakasala at matuturing magpatawad sa iba. At dito po ay may nakita akong tatlong bagay na ito po ang ating pag-aaralan sa araw nito. Bakit napakahalaga na tuwing tayo po ay mag-a-approach o dudulog sa paanan ng Diyos sa kanyang trono, ay napakahalagang sabihin natin sa Diyos na patawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Ang una ko pong nakita sa kahalagahan ng bagay nito ay point number 1, sin in relation to God. Sin in relation to God. Dito po ay tinuruan tayo ng Panginoong Hesus na kung lalapit sa Diyos Ama ay hihingi ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, bakit po ba napakalaga na ang kasalanan natin ay mahingi ng tawad sa harapan ng Diyos? Ano ho ba ang kaugnayan ng kasalanan? O ano ba ho ang relasyon ng kasalanan sa paglapit natin sa ating Diyos?
kung sakali hubang ito'y makalimutan nating ihingi ng tawad, ano po ba ang mangyayari? Tingnan po natin ang sinasabi ng Isaiah 59 verse 2. Babasahin ko po ito sa English at sa Tagalog. Isaiah 59 verse 2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Sa Tagalog po, kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkukubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ito ho pala ang isang napakahalagang dahilan kung bakit sa pagdulog po natin sa ating Diyos Ama ay napakahalagang banggitin po ang paghingi ng tawad sa lahat ng ating nagawang kasalanan. Sapagkat sabi po rito, ang kasalanan po ang naglalayo sa atin sa Diyos. At ito rin po ang nagiging sanhi upang hindi pakinggan ng Diyos ang ating mga dalangin. Ito po ang nakalagay dito. Ang kasalanan ang nagdudulot sa atin upang ang Diyos ay ang kanyang pandinig ay ilayo sa ating mga dalangin. Muli kong babasahin, sabi po dito sa verse 2. Kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ang kasalanan po ay nagdadala sa Diyos upang hindi tayo pakinggan sa ating mga panalangin. Kaya ang tao ay dapat matuto na bigyan ng pahalaga ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, at ang paghingi ng tawad ay lagi pong ikinukonsider sa paglapit sa Diyos. Sapagkat sabi po rito, ikukubli ng Diyos ang kanyang pandinig sa atin. At napakahirap po na ang Diyos po ay magtakip ng kanyang tenga sa ating mga dalangin. Alam mo ninyo, ang tao ay umaasa sa tulong ng biyaya ng Diyos. Ang lahat po ng bagay na ating kinakailangan ay nagmumula sa ating Diyos. Katulad po nung last Sunday, tinalakay ko po na bago po lalangin ang tao, inihanda ng Diyos ang lahat ng kanyang pangailangan. So, ibig sabihin, sa Diyos lahat nagmumula ang ating mga pangailangan. At sa ating pong pananalangin sa Kanya, ang ating pong layunin ay mahingi sa Diyos ang ating lahat ng pangailangan upang tayo ay makasurvive sa mundong ito. At kung tayo po ay hindi pakikinggan ng Diyos, malaki pong problema ito. Papaano po natin makukuha at makakamtan ang ating mga pangangailangan kung ang Diyos ay hindi makikinig sa ating dalangin? Kaya ho pala napakahalaga na ating bibigyan ng pansin ang paghingi ng tawad sa ating Diyos sa bawat araw. Sapagkat tayo po ay hindi pakikinggan ng Diyos kung makikita ng Diyos sa ating buhay na tayo ay may kasalanang hindi nahihingi ng tawad. Kaya nga ho pala, doon sa 7 wika na binigkas ng Diyos bago siya mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Matapos po siyang ipako sa krus ng Kalbaryo, ang unang salita o pangungusap na kanyang sinabi, ang sabi niya, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Napakahalaga po ang pagpapatawad ng Diyos. Napakahalaga po na ang kasalanan ng tao ay maihingi ng tawad sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan po ang naglalayo sa tao sa ating Diyos. Ito po ang nagiging hadlang, nagiging barrier upang ang tao ay hindi makalapit sa Diyos at hindi pakinggan ng Diyos. Kaya kaibigan, magulang, mga kapatid, mga kababayan, kung nais po nating laging pakinggan tayo ng Diyos sa ating mga dalangin,
sa mga matitindi nating pangailangan sa bawat araw, sa ating mga problema sa ating buhay, na walang ibang makatutulong kundi ang ating Diyos. Napakalagong tayo'y malinis sa ating kasalanan. At ito'y mangyayari kung tayo magpapakumbaba at hihingi ng Diyos, sa ating Diyos ng kapatawaran. Kaya ho pala, ipinahintulot ng Diyos na maituro sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas na kung tayo mananalangin, ang sabihin natin, Ama namin, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po ay napakahalagang bahagi sa model prayer at dapat na isa pamumuhay ng bawat isang tao na may takot at mayroong pananampalataya sa ating Diyos. Lalong higit sa mga panahon pong ito na talagang ang hirap na po ng buhay, ang hirap na pong kumilos sa mundong ito. Tunay nga po na halos lahat ng tao ay sumisigaw, dumaraing dahil sila'y nahihirapan. Marami ang walang hanap buhay, marami ang nagugutom, marami po ang nagkakasakit. At ang doktor sumusuko, ang mga kumpanya nagsasarado. Tunay nga po na napakahirap na mabuhay sa huling panahong ito. Kaya nga po pala, kung ating hindi aayusin ang ating relasyon sa Diyos, lalo ho tayong mahihirapan. Lalo ho tayong magkakaroon ng matinding problema. Kaya napakahalaga po na ayusin natin ang ating relasyon sa ating Diyos. At sa ating pong paglapit sa Kanya, napakahalaga ang paghingi ng patawad. Sin in relation to God. Malaki po ang problema kung ang kasalanan ay hindi natin maihingi ng tawad sa Diyos. Malaki po pala ang magiging balakid sa harapan ng Diyos kung ang kasalanan ay hindi natin maihingi ng tawad sa Kanya. Alam niyo, sa bawat araw, hindi po natin maiwasang tayo hindi magkasala. Tunay nga po na sa bawat paggising natin, pagmulat ng mata, sa mundong itong punong-puno ng kasalanan, pag minsan po hindi tayo makaiwas sa magkamali. Kaya napakahirap po na tayo lalapit sa Diyos na hindi tayo nagpapakumbaba at humihingi ng patawad. Number 2, sin in relation to man. Sin in relation to man. Sabi po sa Ecclesiastes o Mangangaral, chapter 7, verse 20. Nais ko pong basahin sa inyo ang talatang to. Ecclesiastes o Mangangaral, chapter 7, verse 20. And it says, For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. Again, For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. Sa Tagalog po, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Wala hong matuwid na tao. Magpakatuwid-tuwid man po ng tao sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Ang sabi po ng mga ngaral, walang matuwid na tao sa silong ng langit na hindi ho nagkakasala. Kaya ito ho ang isang katotohanan hindi natin matatakbuhan. Na ang salita mismo ng Diyos ang nagsasabi, ni isa sa atin, magpakatuwid-tuwid man. Anak ka man ng Diyos, lingkod ka man ng Diyos, pastor ka man, ebangelista ka man, o ano ka mang uri ng lingkod ng Diyos, na itinuturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, walang matuwid na hindi nagkakasala. Kaya ho pala, napakahalaga ng paghingi ng patawad sa harapan ng Diyos sa tuwing tayo'y dudulog sa Kanya at mananalangin. Wala hong matuwid. Alam mo ninyo, ang mundong ito ay may hintulad ko po sa isang kagubatang nasunog. Sa isa pong kagubatang nasunog, ito po ay punong-puno ng uling. Ako po ay laking probinsya at marami na pong kagubatan ang nakita kong nasunog. At nakita ko po pagkatapos ng sunog ay mayroong uling. Kapag pumasok ka sa isang kagubatang nasunog,
Hindi mo po maiiwasang ikaw ay hindi maulingan o mabahira ng uling, unang dumi. Kahit anong gawin mo, takipan mo man ang iyong buong katawan ng pantakip, hindi mo maiiwasang mabahida ng uling o mga bagay na nasunog doon sa isang kagubatang nasunog. Naranasan ko po yan. Marami po ako mga kagubatan na napasok na nasunog at mayroong pong dumi. Ako laging nakikita sa aking katawan kapag ako'y lumalabas sa isang kagubatang nasunog. Ang mundo pong ito ay kahilintulad ng isang kagubatang nasunog. Na pagpasok mo ron ay madudumihan ka. Gayon din ang mundong ito. Punong-puno ng kasalanan ang mundong ito. Na sa pagkilos mo sa mundong ito ay pag minsan hindi mo namamalayan na nakakasala ka o nagkamali ka. Kaya nga po napakahalaga na sa pagdulog natin sa harapan ng Diyos na andoon ang ating pagpapakumbaba at paghingi ng tawad. Sapagkat walang matuwid na hindi nagkakasala. Ako man po sa aking sarili, hindi ako nagmamalinis. Kaya nga po, kung inyong mapapansin, sa tuwing tayo magsisimula ng pag-aaral, yun ang una kong hinihiling, ang paglilinis sa ating lahat. Sapagkat alam ko po sa mga nakalipas na oras, sa mga nakalipas na minuto, sa mga nakalipas na linggo at araw, sa ating pakikisalamuha, sa ating mga kapwa-tao, sa paggala natin sa mundong ito. Hindi po natin naiwasan pag minsan tayo nagkakamali at nagkakasala. Kaya napakahalaga na humingi ng patawad sa Diyos. Sin in relation to God, ito po'y hadlang sa harapan ng Diyos. Hindi tayo didinggin sa ating panalangin kung tayo'y makikitang may kasalanang hindi nahingi ng tawad. Sin in relation to man, wala hong matuwid na tao sa mundong ito na hindi nakakasala. Kaya napakalagang humingi ng tawad lagi sa Diyos sa tuwing darako sa kanyang trono, sa kanyang harapan, sa pananalangin. At number 3, ang isang bagay ho nating matututunan dito. Kaya ho itinuro ng Diyos ang bagay na ito sa atin. Sapagkat kung babasahin po natin ang karugtong na praise ng panalangin ito, ay ito po ang ating makikita sa verse 12. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ito po ay turo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung kayo mananalangin, sabihin mo, Ama, patawarin mo kami. Katulad ng aming pagpapatawad sa mga tao nagkakasala sa amin. At sinabi ho ng Diyos sa pagpapatuloy ng kanyang pagpapaliwanag sa verse 14, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Verse 15, datapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Ito ho pala ikatlong kahalagahan ng paghingi ng tawad sa harapan ng Diyos sa tuwing mananalangin. Na doon po ay itinuturo ng Panginoon na pagkatapos na humingi ng tawad sa Diyos, ay matuturin ang taong magpatawad sa kanyang kapwa, sa mga taong nagkakasala sa kanya o nagkakautang o nagkakamali sa kanya, ay natututo ang taong magpatawad din sa kanyang kapwa. Kung sakaling ang tao hindi matutong magpatawad sa kanyang kapwa, oo, bagamat siya humingi na ng tawad sa Diyos sa kanyang mali at kasalanang nagawa. Ngunit kung siya ay hindi magpapatawad sa nakakasala sa kanya, na kanyang kapwa-tao, anong magiging resulta? Ang sabi po ng verse 15, datapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Hindi rin tayo patatawarin ng Diyos sa ating kasalanan o mga kasalanan kung hindi tayo matututong magpatawad
ng kasalanan ng ating mga kapwa-tao. Alam mo nyo, anong itinuturo dito ng Diyos? Kanina, sinabi ko po sa inyo na bago malagot, doon po sa 7 wika na binigkas ng Diyos nung siya'y nakapako sa krus, ang una po ay, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman na kanilang ginagawa. At itinuro niya na tayo'y magpakumbaba sa Ama, tumingin ng patawad sa ating mga kasalanan. At itinuro niya, matapos nating hiningin na tayo mapatawad sa ating kasalanan, ay matuturing tayong magpatawad sa nagkakasala sa atin. Nung sabihin po ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo na patawarin tayo, anong ipinahatid ng Diyos sa atin? Dalawang bagay ang aking nakikita. Una, ang kanya hong kahabagan sa tao. His mercy. Nahahabag po siya sa tao sapagkat kung hindi magkakaroon ng kapatawaran ng tao, impyerno ang babagsakan ng tao. Kapahamakan. Walang hanggang pagdurusa. Kaya, dahil sa kahabagan ng Diyos, ay nakaroon siya ng pusong magpatawad sa atin. Kaya tayo, dapat natututo rin tayo magpatawad kung gusto nating maipakita na tayo marunong mahabag sa ating kapwa. Pangalawa, ang pagpapatawad po ay simbolo ng pag-ibig sa ating kapwa. Ang Diyos po ay isinugo sa lupa ang kanyang anak dahil sa pag-ibig. Ipaabot ang kanyang pagpapatawad sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Dahil iniibig niya tayong lahat. At tinuturuan tayo ng Diyos na ibigin ng ating kapwa. At maipakikita natin ang pag-ibig na yun kung matututo tayong magpatawad sa kanila, umunawa sa kanila. Kaya napakalaga po ng salitang forgiveness o pagpapatawad. Tayo nagkakasala sa Diyos, subalit tayo nagkakasala rin sa ating kapwa. At kung tayo nagkakasala sa ating kapwa, kung tayo humihingi ng tawad sa Diyos dahil tayo nagkakasala sa Kanya, at naghahangat tayo ng Kanyang pagpapatawad, gayon din ang nais ng Diyos, na tayo po ay magkaroon ng pusong mapagpatawad sa nagkakasala sa atin, upang maipakita natin ang ating kahabagan, pag-ibig sa ating kapwa. Kung hindi tayo inibig ng Diyos at hindi tayo kinahabagan, nakakalungkot ang ating bukas. Pero salamat, purihin ang Diyos na mapagpatawad, ang Diyos na maibigin, ang Diyos na mahabahin. Salamat sa Kanya. At nagkaroon tayo ng karapatang makalapit sa Kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama siya magpaulanggan balang araw. Ito'y dahil sa salitang kapatawaran. Forgiveness. Kaya nakalulungkot na marami mga tao at mananampalataya na panatikong lumuluhod sa kanilang bahay-sambahan upang magpakita ng pagsamba at pagpapakumbaba sa Diyos. Humihingi ng tawad. Pero pagkatapos na siya mapatawad ng Diyos, yun nagkasala sa Kanya, ay hindi kaya niyang patawarin. Marami po akong kilala. Marami akong nakasalamuhang tao na nagsasabing sila'y nagmamahal, kumikilala, nananampalataya sa Diyos. Subalit hindi matutong magpatawad ng lubusan sa nagkasala sa atin. Alam mo ninyo, personally, nakita ko yan. Mga lingkod pa ng Diyos na ginawa ng kamalian at nang humingi ng tawad ay hindi magawang mapatawad ng lubusan. Ang Diyos po, nung tayo patawarin, pinatawad tayo ng lubusan ng Diyos. At minsan si Pedro nagtanong sa Panginoong Hesus sa Matthew 18:21 hanggang 22. Sabi niya, ilang beses namin patatawarin ang aming kapwa-tao. At ito po ang kanyang wika sa Matthew 18 verses 21 and 22. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapito ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapito
77 times 7 na patatawarin ang nagkakasala sa bawat isa. Na ang ibig sabihin po nito ay patuloy at walang hanggang pagpapatawad sa mga taong lumalapit at humihingi ng tawad sa atin. Kung marami mang beses silang nagkasala sa atin, ngunit sila ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad, matuto tayong magpatawad sa kanila ng paulit-ulit. Lalong higit kung nakikita nating taos puso ang kanilang paghingi ng tawad. Dapat natututo ang bawat isa sa ating mag-extend ng forgiveness sa ating kapwa. Hindi lamang 7 beses, kundi marami at napakaraming beses na gagawin. Sapagkat alam mo ninyo sa aking pag-aaral, nakita ko po ang Diyos walang hanggang pagpapatawad ang ating natamo sa Kanya. Could you imagine, nung makilala mo ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesus, sa bawat araw, bawat gabi na lumilipas sa iyong buhay, nagkakamali ka. Pero kapag ikaw ba ay lumalapit sa Diyos, hindi mo ba nararamdaman ang Kanyang pagpapatawad kung ikay nagkamali sa Kanya? Alam mo ninyo, nararamdaman ang pagpapatawad ng Diyos kung tayo totoong lumalapit sa Kanya na may kapakumbaba. At siya ay patuloy at patuloy hindi nagsasawang magpatawad sa atin kung tayo nagkakamali. At ito'y ating inaamin sa Kanyang harapan. Kaya nga po sa ating kapwa, dahil tayo nilalang ng Diyos ayon sa Kanyang wangis, ay matuturing tayong magpatawad sa ating kapwa-tao kung sila'y nagkakasala. Sapagkat ito ang kalooban ng ating Ama sumasalangit. Nais niyang ang mundong ito ay makolonize sa pamamagitan ng Kanyang paghahari sa ating mga puso. Yung Kanyang will sa langit ay matupad dito sa lupa. Ano ho ba ang bunga ng kapatawaran? Di ho ba kapayapaan, pagkakaisa, at harmonious relationship sa isa't isa? Kaya kayo tingnan ninyo ang tao kapag nagkamali sa kanyang kapwa, nagkakaroon ho ng kabagabagan, nagkakaroon po ng kaguluhan sa kaisipan at puso, nawawala ang kapayapaan at nalalayo ang isa't isa. Kung nagkasala ang isang tao sa kanyang kapwa, nagkakalayo sila. Pero kung matututong magpatawad ang isang tao sa kanyang kapwa, sila'y nagkakaroon ng nababalik ang harmonious relationship sa isa't isa, sa kanilang pagitan. At iyan ang gustong makita ng ating Diyos. Kaya itinuro niya sa pananalangin na tayo humingi ng tawad sa Kanya at matuto tayong magpatawad sa ating kapwa na nagkakasala sa atin. At mga minamahal ko mga kapatid sa Panginoon, mga mananampalataya sa kaharian ng Diyos, ito ay dapat nakikita sa Kanyang mamamayan, sa ating mga anak ng Diyos na nasa Kanyang paghahari. Na tayo ay natututong mag-extend lagi ng pangunawa, pagpapatawad sa ating mga kapwa-tao, sa kapatiran man o sa ibang tao o sa ating kapwa na nagkakamali sa atin. Napakasarap po ang magpatawad. Alam niyo, kapag ikaw ay natutong magpatawad, nararamdaman mo ang kasayahan, kagalakan, kapayapaan sa iyong puso. Subalit pag ikaw ay hindi natutong magpatawad, doon ho nagmumula pagminsang mga karamdaman, stress sa ating buhay, at marami hong kabagabangan. Dahil ang hangad ng Diyos, mabuhay ang tao ng mayroong harmonious relationship. Kaya pinintulot niya at itinuro niya na tayo magpatawaran sa isa't isa. Sapagkat nais niya na magpatuloy ang tao sa isang relasyong maayos at kaya-aya sa harapan. Sabi niya, kung hindi kayo matuto magpatawad sa inyong kapwa, hindi ko rin kayo patatawarin. Awan ko kung bakit hindi ito pinahalagahan ng marami hong tao.
Marami ho ang namatay, inilibing, at sa kanyang huling hantungan ay dinala niya ang galit sa kanyang kapwa. Nakakalungkot po yung mga kwentong yan. Marami po akong nasaksihan, napakinggang kwento ng buhay ng tao na nagsabing, hanggang sa huling yugto ng aking buhay, hanggang sa aking libingan, hindi kita mapapatawad. May mga ganyan hong mga pangyayari. At marahil kayo po ay nakaka-encounter ng ganyan. Subalit kung inyong alam ang katotohanan ito, ay inyong ipararating sa kanila na naisin ng Diyos na tayo ay matutong magpatawad sapagkat hindi tayo tatanggap ng kapatawaran ng Diyos kung hindi natin gagawin ang bagay na ito. Yan ay sabi sa kanyang salita. Ang kasalanan ay naglalayo sa ating Diyos. Ito ay nagiging dahilan upang tayo hindi kanyang pakinggan sa ating mga panalangin. Sin in relation to God. Kaya ho dapat pag-aralan rin, seryosohin ang bagay nito. Galit ang Diyos sa kasalanan. Pero hindi sa mga taong nagkakasala. Handa siyang magpatawad. Samantalahin natin ang opportunity pinagkakaroon. Sin in relation to man. Sabi mo ng Ecclesiastes, walang matuwid na hindi nagkakasala. Lingkod ka man ng Diyos. Magpakabanal-banal at magpakatuwid-tuwid ka man sa mundong makasalanan ito pag minsan nagkakasala rin tayo. Kaya dapat tayong humingi lagi ng tawad sa Diyos upang tayo ay payapang makalapit sa Kanya. Pero huwag nating kalimutan na kung may nagkakamali sa atin, matuturing tayong magpatawad. Sapagkat tayo tinuturuan ng Diyos na umibig sa ating kapwa at maging mahabagin, maunawain sa Kanya. Napakasarap po ang magpatawad sapagkat magbibigay ito ng isang buhay na payapa at isang buhay na masaya. Nasasabi ko po yan sapagkat nangyayari po yan sa akin. Ako po ay nagkakamali, humingi ng tawad sa Diyos at nararamdaman ko ang kanyang pag-ibig at pagpapatawad, ang kanyang kalinga sa kabila ng lahat. Ang mga mananampalataya, kung nagkakasala, ay hindi ho nawawala ang kanyang kaligtasan. Mali po ang paratang ng iba sa amin na nawawala daw po ang kaligtasan sa amin. Hindi po. Kapag nagkasala ang mga mananampalataya sa aming doktrina at paniniwala, hindi ho nawawala ang kaligtasan. Ang nawawala po ay ang ligaya ng kaligtasan. Kaya nga po, nung magkasala si Haring David, sinabi niya, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me, and cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me." Ang isang taong nagkakasala, nawawala po ang kagalakan ng kaligtasan, ang ligaya ng kaligtasan. Pag ikay naligtas, ikaw po'y mapupuno ng kagalakan, ng kasayahan dahil ikay pinatawad at ikay naligtas. So, balit pag ikay nagkasala, nawawala po yung kagalakan mo. At upang ito'y maibalik muli, kinakailangan mong humingi ng tawad sa Diyos at maramdaman ang kanyang pagpapatawad muli. At sa ganun, maibabalik yung ligaya ng kaligtasan. Pero yung iyong kaligtasan ay hindi nawawala. Pero gusto mo bang mabuhay na wala kang ligaya ng kaligtasan? Ako po ay natuto sa salita ng Diyos na ang salita ng Diyos kinakailangang balanse ang pagkaunawa ng tao. Kapag tinanggap mo si Jesus, ikaw ay at nagsisitalikda ng kasalanan, ikaw ay maliligtas at makakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At sabi ng Colossians 1:12-13, pamula sa kaharian ng kadiliman, ililipat ka sa kaharian ng kaliwanagan sa kanyang bugtong na anak ng si Jesus, sa piling ng ating Panginoon. At napakasarap sa piling ng ating Panginoon Jesus, sa kanyang kaharian ng liwanag. Subalit pag tayo nagkakasala,
Nakakaroon tayo ng kabagabagan, ng guilty feelings. Nawawala po ang kapayapaan. Kaya dapat tayong magpakumbaba sa Diyos at humingi ng tawad upang manumbalik ang kapayapaan at ligaya ng ating kaligtasan. Bunga ng ating kaligtasan. Kaya mga magulang, mga kapatid, ganun ho pala ang dahilan ng Diyos, ng ating Panginoon Jesus, kung bakit sinabi niya, kung kayo'y mananalangin, ito ang inyong sabihin. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin nawa ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa, parang nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin sa aming mga kasalanan, katulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. Kaya ho pala nakalagay doon ang pagpapatawad, sapagkat napakalagang bahagi pala ho nito sa ating buhay na tayo makaranas ng kapatawaran ng Diyos at makapagpatawad sa ating kapwa. Mga magulang, mga kapatid, sa oras nito hindi na po ako magpapakatagal sa aking pagtuturo. Nais kong mag-iwan sa inyo ng tanong, kamusta ang inyong buhay bilang mga mananampalataya? Kamusta ang inyong buhay sa pakipag-ugnayan nyo sa ating Diyos, sa ating kapwa? Tayo po ba'y hindi nakakalimot na sa pagdulog natin sa Diyos ay humingi ng tawad at paglilinis sa ating kasalanan? At kung iyo'y ating ginagawa, at kung mayroon pong nagkakamali at kakasala sa ating kapwa-tao, tayo po ba'y natututong magpatawad sa kanila? Sana po ay ganun. Sana po ganun ang nangyayari sa ating mga buhay. Sapagkat kung hindi ganun, sabi ng salita ng Diyos, kung hindi kayo matututong magpatawad sa inyong kapwa, ay hindi po rin kayo patatawarin. Hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang sumasala. Kung hindi matututo kayo magpatawad sa inyong kapwa. May nagkasala ba sa inyo? Napatawad niyo na siya. Nawa po, napatawad niyo siya. Nawa po, nagbalik na ang relasyon niyo sa isa't isa. Nawa po, ang joy of salvation ay lagi mong nararanasan. Masarap ang mabuhay na malinis ang kalooban. At magiging malinis lamang ito kung lagi po tayo nagpapasiyasa sa ating Diyos Ama sa langit at nagpapalinis sa pamamagitan ng banal dugo ng ating pansustok tumigis sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang dugo na naglilinis ng kasalanan ay dapat nating patuloy na maranasan. Ipinahayag ng 1 John 1:9, kung ipapahayag ng iyong mga labi yung kasalanan, siya'y tapat na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kasalanan. Napakagandang pangako ng Diyos. Sa isang mundong ito na hindi makaiwas pagminsan sa pagkakamali, salamat may provision ganun sa salita ng Diyos sa 1 John 1:9, na ang Diyos ay willing na tumanggap ng paghingi ng tawad ng tao. Alam ng Diyos na tayo magkakasala, kaya inilagay niya ang provision mo sa kanyang mga salita. At nawa, lagi nating alalahan sa bawat araw, sa bawat sandali ng ating buhay, ang mga pangako ng Diyos niya. Kung gusto po nating maranasan ang tunay na pagpapala, ang kalinga ng Diyos, gawin natin ang sinasabi sa panalangin ito na itinuro ng Panginoon Jesus. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Mga kapatid, ako po'y aasa at patuloy na mananampalataya at maniniwala na kayo ay natututo at nag-a-apply ng salita ng Diyos sa inyong buhay sa tuwing inyong marinig ang mga salitang ito na nagmumula sa kanyang aklat. Ako po'y aasa na starting na araw, panibagong kagalak at kalakasan ang inyong mararanasan dahil muli kayong napalakas ng salita ng Diyos, ng mga pangako ng ating Diyos. Salamat po, purihin ang ating Panginoon sa kanyang lahat ng papuri. Sambahin nating lahat ang Diyos sa tuwid-tuwid, na siyang tapat na Diyos na laging kumakalinga, umiibig, nagmamahal at patuloy na sumusubaybay sa ating lahat.
iniingatan sa bawat araw tayo lahat. Ganyan kabuti ang Diyos. Napakadaling lapitan. Dapat lamang tao sa puso ang iyong paglapit sa Kanya. Mula sa puso at hindi sa puso lamang. Isang taos pusong paglapit sa Diyos nang may pag-iingat tayo. Maraming salamat mga kapatid. Sa susunod na mga araw, muli tayo magtatagpo upang magpatuloy sa pag-aaral. Ako po'y nagagalak na lagi ko po kayong nakakasama. Mangyari po na magbigay po kayo ng comment sa baba po ng mensaheng ito dito po sa aking YouTube channel. At kagalakan ko po na makita kayo nagsusubscribe upang lagi ko kayong ma-update sa mga videos na aking ni-upload. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon at dalangin ko na kayo po ay laging mapuno ng kanyang biyaya. May the loving grace of our Heavenly Father, may the peace and joy of our Lord Jesus Christ, and may the presence of the Holy Ghost be with us always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Let's say, Amen and Amen. God bless you po, at see you next Sunday. Amen and Amen. Have a nice day.